Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nahinto ang paghinga ko na makita ko kung paano pumasok sina Eliana at Victor sa isang eksklusibong hotel. Grande hotel na pag-aari ng asawa ko. Nanigas ako at hindi makapaniwala sa nakita. Palihim ko siyang sinundan hanggang sa dinala ako rito. Ang sabi niya, abala siya sa kumpanya. Abala siya dahil may problema. Akala ko pa nga ay abala siya sa pag-iimbestiga kay Eliana. Pero bakit siya nakikipagkita rito nang hindi niya sinasabi sa akin? Hindi ko alam kung bakit iba ang nararamdaman kong kaba. Naghintay ako roon. Naghintay hanggang sa lumabas sila ng hotel. Pero ilang oras na, hindi pa sila lumalabas. Mariin akong napapikit hanggang sa ako na ang sumuko at pinaandar ang sasakyan ko upang makaalis doon. Tumunog ang cellphone ko habang nagmamaneho ako papauwi. Sinagot ko ang tawag ni Daddy sa akin. Dad, paos kong bulong. Pumunta ka rito sa bahay. Kailangan natin mag-usap. Kahit wala pa akong ganang makipag-usap o makipagkita sa kanila, dahil sa nasaksihan ko kanina, ay niliko ko ang kotse at nagmamadaling pinaandar iyon papunta sa bahay namin. Nang huminto ang kotse sa harap ng aming bahay, lumabas ako at natigilan sa labas ng gate. Mariin akong napalunok habang pinagmamasdan ang aming tahanan na nagsisimulang magmukhang isang abandonadong lugar. Atasha, napalingon ako kay Mara at sinalubong niya ako ng ngiti at yakap. Bakit ka nandito? Pinapunta ka rin ba ni Papa? Taka niyang tanong nang humiwalay siya ng yakap sa akin. Tinawagan niya ako. Mukhang importante, lalo na at gabi na. Hindi ako nakaimik at sabay kaming pumasok sa loob. Naabutan namin doon si Atlas na umiinom ng wine kasama si Daddy. Lumapit ako sa kanya at humalik sa kanyang pisngi. Si Mara naman ay dumiretso sa upuan at nakapagtatakang hindi binati si Dad. Emergency ba, Dad? Kailangan ko kasing umuwi ng maaga. Bukas ang unang araw ko sa firm. Umupo ako sa tabi ni Atlas. Nginitian ko ito at tumango naman siya sa akin. Talaga? Magaling. Ang dali mong makahanap ng trabaho. Mukhang natutuwa naman si Dad. Tinulungan ako ni Mara. Sinulyapan ko ang kapatid ko at ngumiti ako bilang tugon sa kanya. Tsaka napainom ng wine. So bakit tayong lahat nandito? Meron bang anumang espesyal na okasyon na nakaligtaan natin? Magaan kong tanong at sinulyapan ang bakanting upuan kung saan dapat nakaupo ang aking ina roon. Tungkol ito sa kumpanya Atasha. Walang kinalaman dito sina Atasha at Mara dahil iyon na ito ngayon. Pero sa tingin ko, ang kanilang mga opinyon ay makakatulong sa akin at sa iyo na magdesisyon sa bagay na ito. Umayos ako ng upo at nagsimula ng maghain ng pagkain ng mga katulong. Inayos ko naman ang table napkin. Hindi pa rin naayos ang problema ng kumpanya. Gaano ba yun kalala at hanggang ngayon ay problema pa rin? Kaswal kong tanong, pero wala akong idea kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Ang alam ko lang ay may nangyayaring hindi maganda at palugi na ito. Natahimik naman si Daddy ng ilang segundo bago ko narinig ang malalim na buntong hininga. Doon pa lang ay kinukutuban na ako na mukhang malaki talaga ang problema. May natukoy na ng mga illegal na transaksyon sa kumpanya. Ang shipping line ay sangkot sa bawal na gamot. Bukod pa iyan sa mga palpak na proposal na milyon ang halaga at napunta sa wala. Bumukas ang bibig ko habang tumitigil para tingnan ang aking ama.
Tiningnan ko si Mara at Atlas na tila may alam tungkol dito. At ang ebidensya ay tumuturo sa iyong asawa. Dagdag ni Daddy, kaya mas lalo ako nagulat doon. Hindi gagawin ni Victor yon. Bakit niya hahayaang ang illegal na transaksyon sa kumpanya? Dahil nakapangalan sa iyo yon. Pagkatapos ng lahat, Atasha, baka nakakalimutan mo rin ang hidwaan ng pamilya natin sa kanila noon pa man. Akmang ihahain na ng katulong ang sabaw. Pero tinanggihan ito ni Dad na parang walang gana siyang kumain. At last, baling ko sa kakambal ko. Alam mo ang tungkol dito. Imposibleng magawa ito ni Victor. Meron sigurong hindi pagkakaunawaan dito. Hindi ko alam. Wala akong alam tungkol sa kumpanya, Atasha. Tamad na tugon naman ni Atlas. Mukhang pagod at may problema rin tungkol sa sitwasyon. Ngayon ko lang nalaman pagdating ko rito. Dagdag nito. Hindi eh. That's impossible. Dapat imbestigahan natin itong mabuti. Nauubusan na tayo ng oras, Atasha. Bulyaw naman ni Dad. Hindi magtatagal ay lalabas sa publiko ang nangyayari sa ating negosyo. Ano ang dapat nating gawin? Bulong ko at tumingin sa aking plato. Sa kabila ng lahat, nagawa pa ni Victor na makipagkita kay Eliana. Hindi niya ba alam na pareho na kami nanganganib ngayon? At bakit niya gagawin ito? Para pabagsakin ang kumpanya namin? Maaaring alam ko iyon, pero iyon ang isang bagay na hindi niya kailanman gagawin. Hayaan na lang natin lumabas ang katotohanan. Bukod pa roon, kasalanan iyon ng iyong asawa. Kahit sabihin natin na pag-aari mo ang kumpanya at sa iyo nakapangalan, alam ng mga tao kung sino ang kasalukuyang nasa posisyon. Dahang-dahang nawala ang boses ni Dad at humigop siya ng kanyang wine. Si Victor ang may rason para pabagsakin at gawin ang marumi ang ating negosyo. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Well, pinagtaksilan nga siya. Nanuyo ang lalamunan ko at hindi makapagsalita sa sinabi ni Dad. Pero pa, sigurado ba talaga kayo na siya ang may gawa noon? Dahil kung gagawin niya yon, hindi niya gagawin kung masyadong halata. Nasa posisyon siya ngayon. Bakit niya gagawin yon kung alam niyang sa huli sa kanya ang sisi? Si Atlas sa tabi ko na tila may sariling iniisip. At iligal na gamot? Iyon lang ang isang bagay na hindi kailanman maiugnay kay Victor. Uminom naman ng wine si Mara at sinulyapan ang aming ama. Napalunok ito bago umiwas ng tingin at malalim na nag-isip. Hindi natin alam ang takbo ng isip ng lalaking yon. Sumandal si Dad sa kanyang upuan at bumuntong hininga ng malalim. Sa ngayon, hayaan nating manatili si Victor sa posisyon hanggang sa mabunyag ang kanyang maruming gawain sa loob ng ating kumpanya. Agad akong tumayo at inilagay ang table napkin sa ibabaw ng lamesa. Lahat sila ay napalingon sa akin. Mas mabuti pang kausapin ko si Victor tungkol dito. Lulutasin namin ang problemang ito. Asawa ko siya. At amadawit siya sa ganitong gulo. Hindi mo kasalanan, Atasha. Hindi mo ito maaayos ng maaari mong lang gawin ay magpanggap na wala kang alam sa nangyayari sa kumpanya. Dahil kapag pumagitna ka at nakialam ka, iisipin ng mga tao na kasabot ka rito. Pinigilan ako ni Dad na parang dapat ko siyang pakinggan. Kakausapin ko si Victor. Mariin kong sagot sa kanya. Nakita ko ang pagkaalarma sa mukha ni Mara at ni Daddy. Kaya nang paglabas ko ng bahay, ay sinundan ako ni Mara at pinigilan na makapasok sa sasakyan ko. Sa tingin mo ba sa kabila ng lahat na nangyari, mananatiling tapat at mapagmahal sa iyo si Victor? Napaharap naman ako sa sinabi niya at umiwas ng tingin. Tandaan mo, Atasha,
Ikaw ang nagsimula ng apoy sa pamamagitan ng kasinungalingan at pagtataksil. Sa tingin mo ba talaga, hahayaan na lang iyon ni Victor at patatawarin ka niya? Lumapit siya sa akin kaya mas lalong nahirapan akong lumunok. Huwag mong kalimutan kung paano siya naghiganti sa'yo pagkatapos ng ginawa mo sa relasyon nila ni Eliana. Kung nagawa niya noon, magagawa niya ulit ngayon. Sinadya niyang sirain ang pagkakaibigan mo kay Audrey. Seryoso niya akong tiningnan. Ilang minuto na akong nakaupo sa couch. Yakap ang tuhod habang bukas ang telebisyon. Ngunit ang aking isipan ay naglalakbay. Bakit wala pa rin si Victor hanggang sa ngayon? Bakit nauna pa akong makauwi sa kanya, ngayong hindi naman siya pumasok sa kumpanya? Bakit? May illegal na nangyayari sa negosyo namin. Ginawa niya ba talaga yon? Narinig ko ang makina ng kanyang kotse sa labas. Ilang minuto lang ay bumukas na ang pintuan at agad ako napasulyap sa wall clock. 1:00 na madaling araw. Bakit gising ka pa? Lumapit siya sa akin ng kaunti at sinulyapan ang palabas. Sinimulan niyang tanggalin ang botones ng kanyang polo at lumapit siya sa akin. Yumuko siya at tumalik sa aking pisngi. Kinagat ko ang ibabang labi ko at hinayaan siyang halikan ako roon. Suminghot ako at naamoy ko ang pabango ng isang babae. Matamis na parang vanilla. Maaaring hindi pamilyar sa aking ilong, pero alam kong pabango iyon ng babae. At alam ko kung kaninong babae yun galing. Hindi ako pwede magkamali sa nakita ko. Ikaw, bakit ginabi ka? Pagod kong tanong sa kanya. Inayos ko ang ilang problema sa kumpanya. Nagsinungaling siya. Umupo siya sa tabi ko at inilapag ang polo niya. Illegal na transaksyon ba sa kumpanya? Bumaling ako sa kanya at nagulat siya roon. Bahagyang bumukas ang kanyang mga labi. Bago tumango bilang tugon. Iyon lang ba ang inayos mo? Wala ka na bang ibang sasabihin pa? Marahan kong tanong. Si Eliana, ano bang mayroon sa kanya? Kung iniimbestigahan mo siya, bakit kailangan mo siyang makita? Kung sa tingin mo, siya ang may kagagawa na nangyari sa akin at konektado kay Roland, bakit kailangan mo makipagkita ng tago? At sa hotel mo pa mismo? Sa tingin ko, ay patas na hindi ko sabihin sa iyo ang lahat. Ganyan ka rin naman, hindi ba? Sarkastiko niyang sabi at tumayo. Sa guest room ako matutulog ngayong gabi. Agad niya akong iniwan sa sala at umakyat ng hagdanan. Bahagya ako napalunok at pinanood siyang umalis. Hanggang sa makarating siya sa ikalawang palapag ng aming bahay. Paakyat pa lang ako para sundan siya at kausapin na maabutan kong kasasagot lang niya sa tawag. Huwag ka mag-alala. Safe ka. Walang mananakit sa'yo. Halos pabulong na sabi ni Victor bago niya isinara ang pintuan ng silid. Mariin ako napapikit at sumikip ang aking dibdib. Kaya ba sinusubukan niya siyang protektahan? Akala ko ako ang pinoprotektahan niya. Pero bakit pinoprotektahan niya si Eliana ngayon? Protektahan mula kanino? Sa akin? Kanino? Kay Roland? Matagal ako nakatingin sa unang kaso sa mesa ko. Hindi lang ako ang may responsibilidad dito. 2 kami at kasama ko ang isang dalubhasang abogada. Siya lang ang magiging mentor ko para mas matuto ako. Ang kaso ay tungkol sa isang asawang babae na inaabuso ng kanyang asawa. Hindi naging maayos ang kanilang kasal at ngayon ay nasa korte na ang kaso. Pagsasamahang binasbasan ng simbahan at sa altar ay magtatapos sa korte. Inayos ng matandang babae ang kanyang salamin at ngumiti ng may kahulugan. Narinig ko na divorce na siya. Sa tapang at galing niya bilang abogada, hindi ko maintindihan kung paano siya nagawang abusuhin at saktan ng kanyang asawa.
Ngayon ang mga kasong ganito ay ibibigay sa kanya dahil naranasan niya ito at malamang ay nakakaramay siya sa mga biktima. Akala ko kriminal ang mga kasong mapupunta sa akin. Sabi ko at nginitian ko siya. Hindi sa ayaw ko sa ganitong kaso, pero nakakapagod ito. Ang marinig ang kwento tungkol sa mga relasyon, dapat sana'y panghabang buhay at nagtatapos sa karahasan at pang-aabuso. Nakakapagod lang talaga. Hindi mo ba gusto ito? Siguro malaki ang paniniwala mo sa pag-ibig. Ngumisi naman siya. Anyway, Attorney Del Mundo, kahit naniniwala ka sa kasal at pag-ibig, kailangan mong isantabi ang emosyon mo at makirami sa mga biktima. Iba-iba ang sitwasyon. Maaring pabor sa iyo ang kasal, pero hindi sa ibang tao. Inayos niya ang mga papel at dokumento sa harapan namin at nagsimulang basahin iyon ng maigi. Ang mga pahayag at ebidensya at iba pa. Muli kong sinulyapan ang kanyang mesa kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. Kaya ka ba nandito? Kasi walang kliyente ang gustong magtiwala sa akin? Mahina kong sabi. Marami siyang kliyente at pakiramdam ko ay tumutulong ako sa kanya ngayon. Hindi lang para matuto, kundi dahil wala talaga akong kliyente. Baguhan ka pa lang. Kung hindi ka marunong maghintay, hindi ka magtatagal dito. Tumigil siya at sumandal sa kanyang upuan. Kailangan mong ipakita ang sarili mo para magkaroon ka na ng mga kliyente. Masama ang reputasyon ko. So what? Taka niya akong tiningnan. Madaling makalimutan ang mga eskandalo. At habang narito ka na, magtatayo ng isang karera. Galingan mo na. Hindi mo na maaalis ang masamang imahe mo sa nakaraan. Pero maaari kang bumuo ng bagong reputasyon na mamahalin ng mga tao. Galingan mo lang, Atasha. Tipid niya akong initian at bumalik sa ginagawa. Na-inspire ako tuwing pinupuri niya ako. Kaya pinagbutihan ko ang aking trabaho. Mukhang may koneksyon si Eliana kay Roland. At madali para sa kanyang pasukin ang kumpanya dahil sa ugnayan niya kay Victor. Umupo sa harapan ko si Mara at tiningala si Daddy na nakatayo at tahimik na nakikinig. According to my investigation, sinadya ni Eliana na gamitin sa Roland para sa paghihiganti. Pumasok siya sa rehab para makipag-ugnayan kay Roland dahil alam niyang kilala ito. At siguro dahil iniisip niya na first love mo siya, kaya madali para sa kanya ang pakiusapan ka at paikutin. Baka iniisip niya na kaya niyang sirain ang relasyon ninyong mag-asawa. Paliwanag niya ng malalim, kaya hindi ako nakapagsalita para ipagtanggol si Victor. Atasha! Bulyaw ni Dad sa aking katahimikan. Napaangat ako ng tingin sa kanya at nahihirapang lumunok. Narinig ko si Victor na katawagan si Eliana sa telepono. Paos kong sabi. Pinigilan ang pautal-utal na pagsasalita. At sinabi niya, "He will protect Eliana." Nabasag ang boses ko at umiwas ako ng tingin para pakalmahin ang sarili ko. Sinabi niya yon? Taimtim na sabi ni Dad at napasulyap kay Mara. Kung iyon ang kaso, mas maiging huwag mong sabihin kay Victor ang tungkol sa bagay na ito. Hayaan mong mabunyag ang mga plano nila. Walang paraan para protektahan niya ang babaeng yon laban sa atin. Tinalukuran kami ni Daddy at bumuntong hininga. Agad akong dinaluhan ni Mara para yakapin. Pero hindi ko napigilan na manginig ang mga labi ko. It's all right. Nandito lang kami. Bulong naman ni Mara. Ayokong maniwala na magagawa sa akin ni Victor ito. Mahina kong sabi at tinakpan ang mukha ng palad ko. May ebidensya, Atasha. Sinadya niyang pabagsakin ang kumpanya natin at dinudumihan ang Florendo. Hindi mo dapat siyang pagkatiwalaan. At bakit naman niya poprotektahan si Eliana? Isa lang ang ibig sabihin noon. Magkasabwat sila. Napalingon ako kay Mara at hindi ko alam pero parang ang bigat na marinig iyon.
Sinulyapan ko si Dad at nahuli ko siyang pinagmamasdan ako. May sakit, paghihinayang, at paghihirap sa kanyang mga mata. Bago siya umiwas ng tingin sa akin, pagkadakip sa kanya ay napansin ko ang pamumula ng mga mata nito. At marahan na napalunok. Mukha siyang nahihirapan sa kung anong kadahilanan. Pinahid ko ang aking luha at suminghot habang sinusubukang pakalmahin ang sarili. Hindi ko alam. Naniniwala pa rin ako kay Victor. Hindi ko mapigilan ang katahimikan habang naririnig ko ang patuloy na tumutunog at nagtatapos ang tawag sa telepono ni Victor. Dahil napansin niya ang iritasyon ko, ay sinubukan niyang i-off iyon. Pero agad akong tumayo at naunang kunin sa kanya sa ibabaw ng hapagkainan. Atasha! Mabilis siya napatayo at akmang kukunin sa akin iyon. Pero inilayo ko ito at sinagot ang tawag na numero lang ang nakahirehistro sa screen ng cellphone niya. Ano ba, Atasha? Vic? Can you come here tonight? Pwede bang dito ka ulit matulog? Boses iyon ng isang babae na sobrang pamilyar sa akin. Ang malambing at malaanghel na boses na nagpapainit ng dugo ko. Napaangat ako ng tingin kay Victor at pinigilan ang luha. Kahit alam kong nagsisimula na iyong magbadya sa aking mga mata. Sinubukan kong hindi kumurap dahil baka tumulo lang ang mga iyon. Akin na. What's wrong with you? Inagaw niya sa akin. Hindi ko na siya inawat pa dahil sa gulat, sakit at paninigas ng buong katawan ko. Sinuri niya ang kanyang telepono at umiling ang isang beses bago niya iyon isinilid sa kanyang bulsa. Anong sinabi ng tumawag? Usisa niya at tumakbang pasulong. Si Iliana. Bakit kailangan siya pa? Ngayon ay lalo lamang tumitindi ang aking mga hinala sa kanya. Walang nagsalita. Tinalikuran ko siya at agad dumiretso sa lababo. Tsaka pa simpleng pinunasan ang luha sa aking pisngi. Kinagat ko ang nanginginig kong labi habang sinusubukang mariing lumunok. Bakit kailangan mong agawin sa akin ang cellphone ko? Anong pag-iisip yan, Atasha? Bahagyang tumaas sa kanyang boses. Pinahid ko ang aking mga kamay ng tuwalya at suminghot. Sinigurado kong mukha akong okay bago ko siya harapin. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan. Tinatagpo si Iliana imbes na magtrabaho. Itinatanggi ko ang aking hinala dahil alam kong ako ang mahal ni Victor. Pero kahit gaano namin kamahal ang isa't isa, kung nasira na ang tiwala at ang aming relasyon, ay nabahira na ng pagtataksil. Alam kong hindi na madaling maibabalik sa dati. Nagkasala ako. Patuloy kong pinagdurusahan iyon. Pero kung hindi na rin naman siya, masaya at balak na niyang umalis, iwan na lang niya ako. Dahil kung si Iliana ang papagitna, hindi ko nakakayanin pa. Bakit ka ba galit? May hinahon kong tanong sa kanya. May itinatago ka ba, Victor? Tumigil siya at tinitigan niya ako. Sobrang abala nitong mga nakaraang araw. Plano ko na sanang akuin ang kumpanya para sa kanya, para iligtas siya. Pero sa mga nangyayari ngayon, ay para bang nalilito na ako. Sobrang takot ako na harapin siya. Paano kung dahil sa nagawa ko noon, kaya unti-unti na siya nawawala sa akin ngayon? Ang ebidensya, hindi ko na alam. Why would I? May kumpiyansa niyang sabi. Hindi ako gaya mo, Atasha, na may ginagawang kababalaghan sa likod ko. Hindi ko man sinasabi sa iyo ang lahat. Hindi naman kita niloloko.
Matigas at may galit niyang sabi. Sa tuwing nababanggit ang usapang ito, alam kong hindi pa niya ako napapatawad. Paano kung na-set up lang ako? Paano kung hindi ko ginusto? Pero wala akong magawa dahil mahina ako ng mga panahong yon. Tumulo na ang luha ko sa mga mata ko. Hindi dahil sa nangyari noon, kundi dahil pa rin ito sa narinig ko mula kay Eliana. Bakit? Iwan mo na lang ako, Victor. Alam mong buntis ka. At kahit ikaw, hindi sigurado kung sinong ama na dinadala mo. And yet, dismayado siyang umiling. Na tila ba iyon ang kinagagalit niya sa akin. Kaya kong patayin sa Roland sa ginawa niya sa'yo. Pero yung ginawa mo sa akin, Atasha, mabuti na lang at hindi natuloy ang pagbubuntis mo. Dahil kung oo, kawawa ang bata sa'yo. Naiwan ako sa kusina mag-isa at nanghihinang napakapit sa lababo. Pinahid ko ang aking luha at patuloy sa mariing paglunok. Ang kanyang mga salita ay paulit-ulit sa aking utak. Bawat gabi pag uwi ko, sobrang drain ang pakiramdam ko. Ang hawakan ang mga kaso na mag-asawang naghihiwalay at naglalabasan ng baho ay nakakaubos ng lakas. Para sa akin na alam kong may nangyayari sa sarili kong relasyon at asawa ko. Paano ko maililigtas ang aming kasal kung ang trabaho ko ay hikayat ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso na magsampa ng kaso laban sa kanilang mga asawa, pakikipaglaban sa kanila at pagpapakulong sa bawat lalaki para sa kanilang kapayapaan, kaligayahan at paghihigante. Congratulations! Masayang bati sa akin ni Atty. Madrigal habang sabay kami nag-toast ng wine. Alam kong magiging mahusay ka rito. Hindi ako nagkamali sa'yo. Magaling ka, Atty. Del Mundo. Ngumisi ako at sumimsim sa mamahaling alak. Hindi ko mapigilan ang tuwa. Napahawak ako sa aking kwintas at na mahaplos ang pendant ay biglang nabura ang ngiti sa labi ko. Doon ko naramdaman ang pait ng alak sa aking lalamunan pero patuloy akong umiinom. Umuwi akong lasing. Kinuha ko ang shoulder bag at lumabas ng sasakyan. Niyakap ko ang makakapal na papeles na may mga trabaho. Pagbukas ko ng pintuan, ay naabutan ko ang naghihintay na si Victor sa sala. Sinuri niya ang aking katawan at napansin niyang lasing ako. Agad siyang napatayo at kinuha ang dala ko. Tsaka inilagay sa couch. Matapos noon ay lumapit siya sa akin para tulungan ako, ngunit agad kong ipinulupot ang kamay ko sa kanyang leeg. Bahagyang bumukas ang kanyang labi at tumingin siya sa aking mga labi, pababa sa aking leeg at dibdib. Umigting ang panga niya at napahawak sa aking baywang, habang ang isang palad ay nasa likod ko at marahang humahaplos. Madami kang nainom ngayong gabi. Kinagat ko ang ibabang labi ko at tumango. Naaamoy ko ang alak, Atasha. Marahan niyang bulong at yumuko ng kaunti. Umiinom ka na matapang na alak. Mukhang natukay na niya iyon sa amoy niya. Tumingkayad ako at sinubukang abutin ang labi niya. Pero masyado akong lasing, kaya hanggang pangalang ang naabot ng halik ko. I love you, Victor. Malambing kong bulong sa kanya. Napanguso naman siya at malabig akong tiningnan. Kinagat niya ang pang-ibabang labi niya at pinigilan ang ngisi. Talaga, mahina niyang bulong at sinubukang yumuko para lang umabot ako sa kanyang pisngi. How much do you love me? Inilapit niya ng kaunti ang kanyang tainga sa aking mga labi para lang marinig ng malinaw ang aking mga salita at makita ang kanyang mga mata kung nagsasabi ako ng totoo. Alam kong lasing ako kaya hayagan kong nasasabi ang mga salitang ito sa kanya.
na ang alak sa aking sistema ang nagpapahiya sa akin sa pagsasabi ng mga bagay na ito. Mga salitang alam kong totoo. Sobra-sobra, Victor. Malambing kong sabi. Tuluyan na siya napahalakak na gumalaw pa ang kanyang dibdib kasabay ng kanyang pagtawa. Napanguso ako at hindi nagugustuhan ang pagtawa niya. Seryoso ako. Pero galit ka sa akin. At alam kong hindi mo ako mapapatawad. Mahina kong bulong at napanguso. Tsaka namuo ang luha sa aking mga mata. Bigla siya natahimik at napabuntong hininga. O Atasha. Malalim niyang ungol at pinahid ang aking mga luha. Iyan lang ba ang tugon mo? Galit ka pa rin sa akin? Lagi ka nilang galit sa akin, Victor. Minsan lang ikaw maging sweet sa akin kapag may gusto ka sa akin. Dinilaan niya ang ibabang labi niya at itinaas ang kanyang kilay na parang guilty siya. Tulad ng ano? Hindi yan totoo. Natatawa niyang tanggi pero alam kong may kung anong bigat siyang dinaramdam. Kapag gusto mo lang makipagsiping. Diretsa kong sagot. Kaya napaawang siya sa labi niya at tumikim. At sobra siyang natigilan. Hindi yan totoo. Mariin ngunit mahina niyang sabi. Sinubukan niyang tanggalin ang braso ko sa leeg nito. Pero mas sinigpitan ko lang iyon at isinubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib. Tumikim siya at sinubukang tanggalin. Pero nabigo siya. Sa huli ay napahawak na lang siya sa aking baywang. Mabait ka sa akin kapag gusto mo akong angkinin. Natutulog ka lang sa kwarto natin. Kapag gusto mong may mangyari sa ating dalawa. Nagsasabi ka lang ng I love you. Kapag nasa bingit ka ng kasarapan. Lasing ka lang, Atasha. Pagpapatigil niya sa akin na tila hindi natutuwa sa sinasabi ko. Tama na yan. Tigilan mo na ang pag-iisip tungkol dyan. Dahil hindi yan totoo. I'm sorry. Bakit ka ba sweet minsan? Tapos magagalit ka na naman sa akin. Kung hindi mo ako napapatawad. Huwag ka maglambing. Reklamo ko kaya natawa ito. Pero alam kong may pait iyon. Magalit ka sa akin hanggang sa mapatawad mo ako. Hindi ganun kadali. Seryosong wika naman ito. Hindi madali. Dahil hindi mo na kaya. Na walang. Atasha, tama na nga yan. Mariin niyang sabi at napabuntong hininga. Kapag sinasabi mo yan, the more na may nangyayari nga sa atin ngayong gabi. Hindi mo na ako mahal? Bigla kong sabi sa kawalan. Hindi na madudugtungan ang argumento. Kaya iyon na lang ang nabitawang salita ko. Sinubukan niyang tanggalin muli ang braso ko. Pero umiling ako. Can we sit down, please? Pakiusap niya at tumalik sa aking ulo. Ilang segundo ako nag-isip. Nakatakong ka? Hindi ka ba napapagod? Aalis ka lang eh. Mag-walk out ka lang. At pupunta ka sa guest room. Tsaka iiwanan mo na naman ako. Tumigil siya at tumagal ang katahimikan sa sala. Ang malalim lang niyang paghinga ang nagdala ng ingay. Para bang masyado siyang nahihirapan na magsalita at sagutin ang aking mga sinasabi. Hindi. Bakit ko iiwan ang baby ko? Lasing ka. Sa tabi mo ako ngayong gabi. Malamlam na wika ni Victor. Tiningala ko naman siya at nabutan kong seryoso ang mukha niyang bumaba ang tingin niya sa akin. Bahagya siyang tumagilid at ang kanyang mga mata ay bahagyang sensual at seryoso. Bahagyang bumukas ang kanyang mga labi. Namumungay ang mga matang malalim ang titig. Umigting ang panga at gumalaw ang Adam apple sa pagpipigil ng nararamdaman. Alam kong maaayos ko pa ito.
Kailangan ko lang siyang kausapin. Ililigtas ko siya. Pero kailangan niyang bitawan si Eliana at hayaan itong harapin ang mga resulta ng kanyang mga ginawa. Kung sinadya ni Victor na pabagsakin ang aming kumpanya, okay lang. Dahil maaaring galit siya noon ng mga panahong yon. Ginagawa ang trabahong labas sa kanyang hilig. Isinakripisyo ang kanyang propesyon para sa akin. Gagawan ko ng paraan na ayusin ang samin. Pero kailangan niyang bitawan si Eliana. Dahil kung hindi, at poprotektahan niya yung laban sa akin,